Sa paanan ng kabundukan ng San Isidro, naroon ang isang malawak na bukid na matagal nang sinasaka ng mga mahihirap na tao. Lupang tuyot sa tag-araw at putikan sa tag-ulan, ngunit dito kumakapit ang pag-asa ng mga tulad ni Tomas, isang magsasakang isinilang at tumanda na halos walang naipundar kundi pawis at pananampalataya sa lupa. Maaga pa lamang ay gising na si Tomas. Sa loob ng kanyang maliit na kubong gawa sa kawayan at pawid, naririnig ang mahinang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng hanging dumaraan sa mga butas ng dingding. Wala siyang orasan, sapat na ang liwanag na unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga ulap upang malaman niyang oras na para bumangon. Tumayo siya mula sa banig na manipis at kupas na, inunat ang likod na matagal nang sinasaktan ng araw at araro. Sa isang sulok ng kubo, nakasabit ang kanyang lumang itak at sombrerong may punit sa gilid, mga kasangga niya sa araw-araw na pakikipagbuno sa bukid. Uminom siya ng kaunting tubig mula sa tapayan, saka tumingin sa larawan ng kanyang yumaong asawa na nakadikit sa dingding. Tahimik siyang nanalangin, humiling ng lakas at sapat na ani para sa darating na mga araw. Ang bukid ni Tomas ay hindi kalakihan, ilang pilapil ng palay, kaunting tanim na mais at isang bahagi na tinamnan niya ng kamote at gulay. Hindi ito sapat upang yumaman, ngunit sapat na upang mabuhay. O yon ang dati niyang iniisip. Sa mga nakaraang taon, tila lalong naging madamot ang lupa. Madalas ay sinasalanta ng bagyo ang tanim, o kaya'y natutuyo ang palayan bago pa man dumating ang panahon ng ani. Gayunman, hindi sumuko si Tomas. Para sa kanya, ang lupa ay parang ina. Kahit gaano kahirap, hindi dapat talikuran. Habang naglalakad siya patungo sa bukid, ramdam niya ang lamig ng hamog sa kanyang mga paa. Ang lupa ay basa, malambot at tila may bulong na hindi niya maunawaan. Sanay na siya sa katahimikan ng bukid, sa tunog ng kuliglig sa gabi at sa sigaw ng uwak tuwing umaga. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang pakiramdam siyang bumabalot sa paligid. Parang may matang nakamasid, parang may lihim na matagal nang nakabaon sa lupa at naghihintay na mabunyag. Sinimulan ni Tomas ang kanyang gawain gaya ng nakasanayan. Hinawan niya ang damo, inayos ang pilapil at sinuri ang mga tanim. Sa isang bahagi ng bukid na matagal na niyang hindi napupuntahan, isang bahaging may mga batong malalaki at tila iniiwasan ng ibang magsasaka, napansin niyang mas luntian ang damo roon. May kakaibang sigla ang lupa, parang mas buhay kaysa sa iba. Dala ng pagod at pag-uusisa, lumapit siya sa lugar na iyon. Kinuha niya ang itak at dahan-dahang hinawi ang makapal na damo. Sa bawat hampas, may tumatamang kakaibang tunog, hindi katulad ng bato o ugat ng puno. Tumigil siya, pinakinggan ang paligid, at muling hinampas ang lupa. Muli, naroon ang tunog, mabigat at parang guwang. Kinabahan si Tomas. Hindi siya sanay sa mga hiwaga. Para sa kanya, ang lupa ay simpleng lupa, pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Ngunit ang tunog na iyon ay tila may dalang pangako at panganib. Lumuhod siya at sinimulang hukayin ang lupa gamit ang itak at ang kanyang mga kamay. Mabagal ang bawat galaw, tila ayaw niyang gambalain ang anumang natutulog sa ilalim ng lupa. Habang lumalalim ang hukay, lalong tumitindi ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang masagi ng kanyang kamay ang isang malamig at makinis na bagay. Maingat niyang inalis ang lupa sa paligid nito hanggang sa unti-unting lumitaw ang hugis ng isang banga, malaki, bilugan at bahagyang nababalutan ng putik at lumang ugat. Hindi agad siya huminga. Tila natuyo ang kanyang lalamunan habang nakatitig sa natagpuan. Hindi ito karaniwang banga. Ang gilid nito ay kumikislap kahit pa nababalutan ng lupa. Nang punasan niya ito gamit ang laylayan ng kanyang damit, tumambad ang isang kulay na hindi niya kailanman nakita. Isang gintong ningning na hindi mapagkakamalan. Napaurong si Tomas, halos matumba sa pagkakaupo.
Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Sa kanyang isip, bumalik ang mga kwentong naririnig niya noong bata pa siya. Mga kwentong ibinubulong ng matatanda tungkol sa mga kayamanang hindi basta ibinibigay, tungkol sa mga gantimpalang may kapalit. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Lumingas siya sa paligid, sinigurong walang ibang taong nakakita sa kanya. Ang bukid ay tahimik, ang hangin ay tila huminto, at ang araw ay nakasilip sa ulap na parang isang matang nagmamasid. Dahan-dahan niyang hinila ang banga palabas ng hukay. Mabigat ito, mas mabigat kaysa sa inaasahan niya, at ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga braso habang iniaangat ito. Nang tuluyan na niyang mailabas ang banga, naupo siya sa lupa at pinagmasdan ito. May mga ukit sa paligid. Mga simbolong hindi niya maunawaan ngunit tila pamilyar sa kanyang pakiramdam. Parang may init na nagmumula sa loob nito. Isang init na hindi nakapapaso ngunit nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Hindi niya agad binuksan ng banga. Sa halip, ipinatong niya ito sa lupa at muling nanalangin. Humiling siya ng gabay, ng liwanag ng isip. Hindi siya sakim. Ang tanging hangad niya ay mabuhay ng maayos at hindi na magutom. Ngunit alam niyang ang bagay na nasa harap niya ay maaaring magbago ng lahat. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng malalim at marahang inangat ang takip ng banga. Isang matinding liwanag ang sumilay mula sa loob, sapat upang mapapikit siya sa gulat. Nang muling dumilat ang kanyang mga mata, nakita niya ang loob ng banga, puno ng mga gintong bagay na kumikislap sa liwanag ng araw. Mga hugis at anyong hindi niya agad matukoy, ngunit malinaw sa kanyang isipan ang isang bagay. Ang yaman na nasa harap niya ay higit pa sa anumang nakita niya sa buong buhay niya. Napaluha si Tomas, hindi sa kasakiman, kundi sa halo ng takot, pasasalamat at pag-asa. Alam niyang simula sa sandaling iyon, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Ngunit hindi niya pa alam kung ang gintong banga ay biyaya o pagsubok, o kung anong kapalaran ang kaakibat ng pagkatuklas na iyon. Isinara niya muli ang banga at binalutan ito ng tela. Dahan-dahan niyang inilibing muli ang hukay. Iniwan ang isang maliit na tanda sa lupa na siya lamang ang makakaalam. Sa kanyang dibdib, naglalaban ang pananabik at pangamba. Ang araw ay patuloy na sumikat, tila walang pakialam sa lihim na bagong isinilang sa bukid. Habang pauwi si Tomas, dala ang bigat ng isang lihim na kayang baguhin ang mundo niya. Hindi niya namalayang ang lupa ay muling bumulong, parang isang babala o isang pangako na ang gintong banga ay hindi basta natagpuan. Ito ay hinintay siya. At doon nagsimula ang kwento ng isang magsasakang mahirap at ng lihim na ginto na matagal nang nakabaon sa lupa, naghihintay ng tamang sandali upang magising. Hindi nakatulog nang mahimbing si Tomas ng gabing iyon. Sa loob ng kanyang kubo, habang humahampas ang malamig na hangin sa dingding na kawayan, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang larawan ng gintong banga. Kahit nakapikit siya, tila nakikita pa rin niya ang liwanag na sumilay mula roon. Ang kislap na parang mata ng araw na biglang bumukas sa ilalim ng lupa. Paulit-ulit siyang bumangon, naupo sa banig, at napabuntong hininga. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na payapa tulad ng dati. Ang bawat tunog, ang pagkaluskos ng dahon, ang huni ng kuliglig, ang lagaslas ng hangin, ay parang may dalang babala. Pakiramdam niya ay may nagmamasid, bagaman wala naman siyang makita. Sa isang sulok ng kubo, maingat niyang itinago ang telang pinagbalutan ng takip ng banga. Hindi niya ito iniuwi ng buo. Iniwan niya ang mismong banga sa ilalim ng lupa sa bukid. Takot siyang baka may makakita o mas malala, baka may mangyaring hindi niya kayang ipaliwanag. Para kay Tomas, ang lupa ang tanging ligtas na taguan, sapagkat doon nagmula ang lihim.
Bago pa man sumikat ang araw, bumangon na siya. Hindi na siya naghintay ng liwanag. Kumuha siya ng kaunting kanin na natira mula kahapon. Nilagok ang malamig na tubig at tahimik na lumabas ng kubo. Ang kanyang mga paa ay sanay na sa malamig na lupa, ngunit sa umagang iyon, parang mas mabigat ang bawat hakbang. Habang naglalakad siya patungo sa bukid, may kakaiba siyang napansin. Ang mga ibon na karaniwang nagliliparan sa paligid ay tila umiiwas sa direksyon ng bahaging pinaglibingan niya ng banga. Tahimik ang lugar, tila may sariling hinga ang lupa roon. Pagdating niya sa bukid, agad siyang nagtungo sa lugar na may tanda. Maingat niyang hinawi ang damo at sinuri ang lupa. Walang bakas ng panghuhukay, walang yapak ng ibang tao. Ang lupa ay tila muling nagsara, parang ayaw ipaalam na may itinagong lihim sa ilalim nito. Napaupo si Tomas at ipinatong ang kanyang mga kamay sa lupa. Isang kakaibang init ang kanyang naramdaman, hindi mula sa araw, kundi mula sa ilalim. Parang may pintig, marahan ngunit malinaw, na dumadaloy mula sa lupa papunta sa kanyang palad. Bigla niyang binawi ang kamay, bahagyang kinabahan. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon o kung may buhay ang bagay na kanyang natagpuan. Ngunit malinaw sa kanyang dibdib ang isang katotohanan. Hindi basta-basta ang gintong banga. Lumipas ang umaga na halos hindi niya namalayan. Pinilit niyang ipagpatuloy ang karaniwang gawain, mag-araro, maglinis ng pilapil, magbuhat ng damo. Ngunit madalas ay natitigilan siya. Sa tuwing tumitingin siya sa paligid, pakiramdam niya ay may matang sumusunod sa kanya. Pagsapit ng tanghali, dumaan sa bukid ang kanyang kapitbahay na si Mang Isko, isa ring magsasaka. Kilala ito sa pagiging madaldal at mausisa. Nang makita si Tomas, agad itong ngumiti at kumaway. "Maaga ka yata ngayon ha?" sabi ni Mang Isko habang lumalapit. "Parang may gana ka, hindi katulad ng dati." Napakunot noo si Tomas. Hindi niya namalayang may pagbabago pala sa kanyang kilos. Pinilit niyang ngumiti at tumango. "Ganun talaga, Mang Isko. Kailangan magsikap. Baka sakaling bumuti ang ani." Tinitigan siya ni Mang Isko. Tila sinusukat ang kanyang mga salita. "Ewan ko ba, Tomas? Parang iba ka ngayon. May kakaiba sa'yo." Naramdaman ni Tomas ang bahagyang kaba, ngunit mabilis niyang itinago iyon. "Pagod lang siguro," sagot niya. "Matanda na rin." Tumawa si Mang Isko at umiling. "Lahat naman tayo pagod. Siya nga pala, may balita ka ba? May mga tao raw na gumagala sa kabilang baryo. Naghahanap daw ng mga lumang bagay, parang naghuhukay." Biglang sumikip ang dibdib ni Tomas. Hindi niya alam kung pagkakataon lamang iyon o babala ng tadhana. "Wala," sagot niya agad. "Wala akong alam dyan." Hindi na nagtanong pa si Mang Isko. Nagpaalam ito at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit nang mawala ito sa paningin, napaupo si Tomas sa lupa. Ang kanyang isip ay nagulo ng mga tanong. Paano kung may iba ring nakakaalam? Paano kung hindi siya ang unang nakakita sa gintong banga? Kinagabihan, bumalik siya sa kubo na mas mabigat ang dibdib kaysa umaga. Sa maliit na apoy na kanyang sinindihan, nagluto siya ng kaunting gulay at kanin. Habang kumakain, paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Ihuhukay ba niya muli ang banga at itatago sa kubo? Ibebenta ba niya ang laman nito? O iiwan na lamang sa lupa parang panaginip na minsang dumaan sa kanyang buhay? Sa labas, unti-unting dumilim ang paligid. Ang buwan ay sumilip mula sa ulap, nagbibigay ng malamlam na liwanag. Sa oras na iyon, nakarinig si Tomas ng mahinang tunog, parang kalansing. Napakalayo ngunit malinaw sa kanyang pandinig. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Sa direksyon ng bukid, tila may munting liwanag na kumikislap sa pagitan ng mga damo. Parang sagot sa tawag ng kanyang dibdib, kusa siyang naglakad patungo roon. Habang papalapit siya, lalong luminaw ang liwanag. Hindi ito apoy, hindi rin alitap-tap.
Isa itong gintong sinag na tila sumisibol mula sa lupa mismo. Nang marating niya ang lugar, nakita niyang bahagyang umangat ang lupa sa ibabaw ng pinaglibingan ng banga. Napalunok si Tomas. Hindi niya hinawakan ang lupa. Hindi niya hinukay. Tinitigan lamang niya ito, parang nag-aabang. Maya-maya, unti-unting humupa ang liwanag. Bumalik sa dati ang lupa, tahimik at payapa. Naiwan si Tomas na nakatayo sa dilim, nanginginig hindi sa lamig kundi sa takot at pagkamangha. Sa gabing iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang gintong banga ay hindi lamang kayamanan. Ito ay may sariling kalooban at tila siya ang pinili nitong makatagpo. Tahimik siyang bumalik sa kubo, dala ang mas mabigat na lihim at mas malaking tanong. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan at kung ano ang magiging kapalit ng yaman na biglang pumasok sa kanyang buhay. Sa ilalim ng lupa, tahimik na naghihintay ang gintong banga, tila humihinga, tila nagbabantay, habang ang kapalaran ni Tomas ay unti-unting hinuhubog ng isang hiwagang mas malaki kaysa sa kanyang pangarap. Sumapit ang mga araw na tila mas mabagal ang pag-ikot ng panahon para kay Tomas. Bawat umaga'y gumigising siyang may kaba sa dibdib, bawat gabi na may natutulog na may tanong na hindi masagot. Ang gintong banga ay nananatiling nakabaon sa lupa, ngunit ang presensya nito ay parang aninong sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Pinilit ni Tomas na ipagpatuloy ang kanyang karaniwang buhay. Gumigising siya bago sumikat ang araw, nag-aararo ng lupa, nag-aalaga ng tanim. Ngunit may nagbago. Hindi man niya aminin sa sarili, mas magaan ang kanyang pakiramdam. Parang may tahimik na lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang likod niyang dati madaling sumakit ay tila mas matibay. Ang pagod na dati agad bumabalot sa kanya ay dumarating na ngayon ng mas huli. Isang umaga, habang sinusuri niya ang palayan, napansin niyang mas luntian ang mga punla kaysa sa mga nakaraang linggo. Ang mga dahon ay mas makintab, ang mga tangkay ay mas tuwid. Lumuhod siya at hinaplos ang lupa. Basa ito kahit ilang araw nang walang ulan. Napakunot noo si Tomas. Alam niya ang ugali ng kanyang bukid. Kilala niya ang bawat bahagi nito, kung saan madaling matuyo, kung saan madaling bahain. Ngunit ang bahaging malapit sa pinaglibingan ng banga ay tila may sariling buhay. Kahit ang mga damong dating ayaw tumubo roon ay nagsisibulasan ngayon na parang pinupunla ng isang hindi nakikitang kamay. Hindi niya sinabi kanino man ang kanyang napansin. Tahimik niyang inobserbahan ang mga sumunod na araw. Sa bawat pagdaan ng panahon, lalong gumaganda ang kalagayan ng kanyang mga tanim. Ang mais ay mas mabilis lumaki. Ang kamote ay mas makapal ang dahon. At ang palay ay tila nangangakong masaganang ani. Tumating ang araw ng pamamalengke. Kinailangan ni Tomas na magbenta ng kaunting gulay upang may pambili ng asin at bigas. Habang naglalakad siya patungo sa baryo, napansin niyang may mga matang sumusunod sa kanya. Hindi lantaran, ngunit ramdam niya ang mga bulungan. Parang tumataba ang lupa ni Tomas. Narinig niyang sabi ng isang babae sa gilid ng daan. Oo nga, sagot ng isa pa. Akala ko ba ituyot ang bukid niya? Hindi lumingon si Tomas. Nagkunwari siyang walang naririnig. Ngunit sa loob niya, unti-unting umuusbong ang takot. Ang mga pagbabago ay hindi na lihim. Unti-unti itong napapansin ng iba. Sa palengke, mas mabilis na naubos ang kanyang paninda kaysa dati. May isang matandang mamimili ang humawak sa kanyang gulay at napangiti. Ang sari nito, sabi nito. Parang bagong pitas sa masaganang bukid. Nagpasalamat si Tomas at tinanggap ang kaunting baryang inabot sa kanya. Hindi kalakihan ang kinita, ngunit sapat upang makabili siya ng kailangan. Sa pag-uwi niya, napatingin siya sa kanyang palad, sa perang hawak niya at napaisip. Kung ganito palagi, baka unti-unting gumaan ang kanyang buhay. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pangamba.
Sa gabi ring iyon, muli siyang nagtungo sa bukid. Ang buwan ay bilog at maliwanag, sapat upang makita ang mga pilapil at damo. Tahimik siyang lumakad patungo sa lugar ng banga. Lumuhod siya at marahang hinukay ang lupa. Hindi niya balak kunin ang banga. Nais lamang niyang tiyakin na naroon pa rin ito. Nang masilip niya ang gilid ng ginintuang sisidlan, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sa sandaling iyon, may nangyari. Isang marahang ugong ang umalingaw-ngaw sa paligid, parang huni ng hangin sa loob ng kuweba. Naramdaman ni Tomas ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang tuhod. Napaatras siya, nanginginig ang mga kamay. Mula sa banga, unti-unting sumilay ang isang banayad na liwanag. Hindi nakakasilaw, ngunit sapat upang magbigay liwanag sa paligid. Sa liwanag na iyon, tila mas malinaw ang mga ukit sa banga. Ang mga simbolo ay parang gumagalaw, dahan-dahang umiikot, parang mga salitang nais magsalita. Napapikit si Tomas at napahawak sa dibdib. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo. Parang may pumipigil sa kanyang katawan, isang puwersang hindi marahas ngunit mariin. Maya-maya, umupa ang ugong, nawala ang liwanag. Bumalik sa katahimikan ng gabi. Naiwan si Tomas na nakaupo sa lupa, hinihingal, pawisan kahit malamig ang hangin. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nanatili roon. Nang tuluyan siyang makabangon, agad niyang tinabunan muli ang banga at inayos ang lupa na parang walang nangyari. Pag-uwi niya sa kubo, hindi na siya kumain. Umupo lamang siya sa gilid ng banig at tumitig sa dilim. Doon niya unang lubos na naunawaan. Ang gintong banga ay hindi basta nagbibigay. May sinusukat ito, may hinihintay. Kinabukasan, dumating ang isang hindi inaasahang balita. Dumaan muli si Mang Isko sa bukid, ngunit ngayon ay hindi na ito masigla. "Tomas," sabi nito, may bahid ng pag-aalala ang boses. "May mga dayo raw na paparating dito sa baryo, mga taong may pera. Bumibili raw sila ng lupa." Nanlamig ang batok ni Tomas. "Bumibili ng lupa?" Mahinang tanong niya. "Oo," sagot ni Mang Isko. At sabi-sabi, interesado raw sila sa mga bukid na biglang sumasagana. Hindi na nakapagsalita si Tomas. Habang papalayo si Mang Isko, ramdam niyang unti-unting sumisikip ang mundo niya. Ang lihim na akala niyang maitatago ay unti-unti nang humihinga palabas. Sa gabing iyon, muling tumingin si Tomas sa direksyon ng bukid. Sa ilalim ng lupa, tahimik na naghihintay ang gintong banga. Parang alam na may paparating na pagbabago, at ang susunod na hakbang ni Tomas ang magtatakda ng kanyang kapalaran. At doon nagtapos ang ikatlong yugto ng kanyang buhay, isang yugto ng unti-unting pag-angat, kasabay ng papalapit na panganib na hindi na niya kayang iwasan. Mula nang marinig ni Tomas ang balita tungkol sa mga dayong bumibili ng lupa, hindi na siya mapakali. Ang bawat yabag sa daan, ang bawat tunog ng karwaheng dumaraan, ay nagiging hudyat ng pangamba. Ang bukid na dati kanlungan ng katahimikan ay unti-unting nagiging lugar ng tensyon, parang lupaing naghahanda sa isang hindi maiiwasang pagsubok. Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga estrangherong dumaraan sa baryo. Mga lalaking maayos ang bihis, may suot na sapatos na hindi nasasanay sa putik, at may mga matang mapanuri. Hindi sila nagtatanong ng lantaran, ngunit malinaw sa kanilang kilos na sinusukat nila ang lupa, ang ani, at ang mga taong naroon. Si Tomas ay patuloy na nagtatrabaho sa bukid, ngunit ngayon ay may dagdag na pag-iingat. Hindi na siya masyadong nagtatagal sa bahaging pinaglibingan ng banga. Pinipili niyang magtrabaho roon sa oras na tiyak niyang walang ibang tao sa paligid. Sa tuwing hahaplos siya sa lupa, dama niya ang marahang pintig, parang tibok ng isang pusong hindi kanya. Isang hapon, habang papauwi siya dala ang kanyang itak at sombrero, may humarang sa kanya sa daan. Isang lalaking may maputing damit, may hawak na baston,
at may matang malamig ngunit matalim. "Ikaw si Tomas?" tanong ng lalaki, tuwid ang tindig. "Oo," sagot niya, maingat ang boses. "May-ari ka ng bukid sa paanan ng bundok?" "Oo rin." Ngumiti ang lalaki, ngunit walang init ang ngiting iyon. "Ako si Don Emilio. Nais naming bilhin ang ilang lupa rito sa baryo. Napansin naming maganda ang ani ng bukid mo." Nanlamig ang palad ni Tomas. "Hindi ko po balak ibenta ang lupa ko," mahinahon niyang sagot. Tumaas ang kilay ni Don Emilio. "Lahat ng lupa ay may katumbas na halaga," sabi nito. "At naniniwala akong mapapaboran ka sa alok namin." Hindi sumagot si Tomas. Alam niyang sa likod ng magalang na salita ay may puwersang handang umusad. Sa huli, nagpaalam si Don Emilio at naglakad palayo, ngunit bago tuluyang lumisan, ay tumingin ito pabalik. Isang tinging parang nagtatala sa isipan. Kinagabihan, hindi mapakali si Tomas. Ang apoy sa kanyang kalan ay mahina at ang liwanag nito ay naglalaro sa mga dingding ng kubo. Umupo siya sa banig at napahawak sa ulo. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka mali ang kanyang desisyon na itago ang banga. Baka dapat ay tinanggihan niya ang biyayang iyon bago pa man ito magdala ng panganib. Lumabas siya ng kubo at tumingin sa buwan. Tahimik ang paligid, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may bumubulong na takot. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bukid, parang tinatawag ng lupa ang kanyang mga paa. Pagdating niya sa lugar ng banga, lumuhod siya at inilapat ang palad sa lupa. Muli niyang naramdaman ang init at pintig. Sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. "Kung may hinihingi ka," bulong niya sa dilim, "sabihin mo." Walang tinig na sumagot, ngunit may pagbabago sa hangin. Parang bumigat ang paligid at ang lupa ay bahagyang umangat, saka muling lumapat. Hindi niya alam kung sagot iyon o babala. Kinabukasan, kumalat ang balita na may ilang magsasakang pumayag ng magbenta ng lupa. Ang ilan ay natuwa sa perang nakuha, ngunit ang iba ay tahimik at balisa, parang may iniwang bahagi ng sarili sa lupang binitawan. Si Tomas ay nilapitan ng ilan. Hinihikayat siyang sumama. "Isang pirma lang," sabi ng isa. "Hindi na tayo maghihirap." Ngunit tuwing maiisip niyang iwan ang lupa, may kirot na bumabalot sa kanyang dibdib. Para kay Tomas, ang bukid ay hindi lamang ari-arian. Ito ang saksi ng kanyang buhay, ng kanyang paghihirap, ng kanyang pag-asa, at ngayon, ng isang lihim na kayang magpabago sa lahat. Sa gabi ring iyon, may mga yabag siyang narinig sa paligid ng bukid. Mga yabag na hindi kanya. Mula sa dilim, may mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga tanim. Nagtago siya sa likod ng isang puno, pinipigil ang hininga. 3 lalaki ang pumasok sa bukid, may dalang sulo. Sinusuri nila ang lupa, hinahaplos ang mga tanim, at may itinuturong bahagi, ang mismong lugar kung saan nakabaon ng banga. Sumikip ang dibdib ni Tomas. Alam na nila, o nararamdaman nila. Hindi na siya naghintay pa. Tahimik siyang umatras, bumalik sa kubo at nag-impake ng kaunting gamit. Hindi niya alam kung tatakas siya o magtatanggol, ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang lihim ay hindi naligtas. Sa ilalim ng lupa, ang gintong banga ay nanatiling tahimik. Ngunit ang pintig nito ay mas mabilis na ngayon, parang naghahanda sa paparating na unos at sa susunod na yugto ng kapalaran ni Tomas. Hindi umalis si Tomas ng baryo. Sa kabila ng takot na kumapit sa kanyang dibdib, pinili niyang manatili. Nang gabing iyon, matapos niyang ihanda ang kaunting gamit, naupo siya sa gilid ng banig at pinakinggan ang katahimikan. Hindi katahimikang payapa, kundi katahimikang nag-aabang. Sa labas, humahaplos ang hangin sa mga dahon ng saging at sa bawat paggalaw ng anino ay tila may matang nakamasid. Madaling araw nang magpasya siya. Hindi siya tatakas. Ang lupa ang kanyang buhay.
At kung may pagsubok na darating, haharapin niya ito sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagsikat ng araw, nagpunta siya sa bukid na may dalang itak at maliit na pala. Hindi upang manakit, kundi upang maghanda. Hinawan niya ang paligid ng pinaglibingan ng banga. Inalis ang mga damong maaaring magbigay daan sa mga mata ng mapanmanman. Pinagpantay niya ang lupa. Inalis ang mga bakas ng yapak na maaaring magbunyag ng lihim. Sa bawat paghampas ng pala, ramdam niya ang marahang pintig sa ilalim, mas malinaw, mas buo. Bandang tanghali, dumating ang dalawang lalaki. Hindi sila kasing ayos ng bihis ni Don Emilio, ngunit halatang hindi sila taga rito. Tumingin-tingin sila sa bukid na parang may hinahanap. "Magandang araw," sabi ng isa. Pilit ang ngiti. "Ikaw si Tomas, hindi ba?" "Oo," sagot niya, hindi inaalis ang tingin. "Napadaan lang kami. Maganda ang ani mo." "Salamat." Nagpalitan ng tingin ang dalawa. "May napapansin ka bang kakaiba sa lupa mo?" Tanong ng isa, kunwari walang mali siya. Sandaling natahimik si Tomas. Sa loob ng saglit na iyon, naroon ang unang pagpili. Magsisinungaling ba siya upang protektahan ang lihim? O magsasabi ng kaunti upang umiwas sa mas malaking hinala? "Lupa lang ito," sagot niya sa huli. "Kapag inalagaan, bumubuti." Walang nakuha ang mga lalaki. Nagpaalam sila at umalis, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-iwan ng bakas na parang sugat sa hangin. Alam ni Tomas na babalik sila o may ibang darating. Kinahapunan, dumaan si Mang Isko, pawisan at halatang balisa. "Tomas," bulong nito, "mag-ingat ka. May mga tanod si Don Emilio na umiikot. Hindi raw sila basta bumibili. Naghahanap sila." Hindi na nagtanong si Tomas kung ano ang hinahanap. Alam na niya. Tumango siya at nagpasalamat. Pagsapit ng gabi, bumigat ang ulap at nagsimulang umambon. Pinili ni Tomas ang sandaling iyon. Sa ilalim ng mahinang ulan, nagtungo siya sa bukid at lumuhod sa lugar ng banga. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa hanggang sa lumitaw ang ginintuang gilid. Sa unang pagkakataon, mula nang matagpuan niya ito, tuluyan niyang inilabas ang banga. Hindi ito kasing liwanag ng una. Banayad lamang ang ningning, parang humihinga kasabay ng ulan. Inilapag niya ang palad sa gilid nito at sa sandaling iyon ay may dumaloy na init, hindi sa balat, kundi sa loob. Ang pagod ng manakaraang taon ay tila umangat, parang tinatangay ng hangin. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya humiling. Umupo lamang siya sa harap ng banga at hinayaang dumaan ang sandali. Maya-maya, may bahagyang paggalaw sa loob. Hindi tunog ng kalansing, kundi parang paglalapat ng mga bagay sa isa't isa. Binuksan ni Tomas ang takip. Sa loob, hindi ginto ang bumungad, kundi isang malabong liwanag na unti-unting humulma sa hugis ng mga butil, tila mga binhing kumikislap. Hindi niya inabot. Tumingin lamang siya at doon niya naunawaan. Hindi kayamanang basta ibinubuhos ang handog ng banga, kundi kapangyarihang magpabunga. Isinara niya ang banga at muling ibinaon sa lupa, mas malalim kaysa dati. Tinabunan niya ito at inayos ang paligid na parang walang nagbago. Ngunit sa loob niya may nagbago na. Kinabukasan, ang ulan ay naging masagana. At sa mga sumunod na araw, ang bukid ni Tomas ay tila pinagpala ng panahon. Ang mga tanim ay lumakas, ang lupa ay naging mas mayamang humawak ng tubig. Dumami ang ani, hindi biglaan, hindi kahina-hinala, kundi dahan-dahan at makatwiran. Dumating muli si Don Emilio, dala ang mas mataas na alok. Tahimik na nakinig si Tomas, saka umiling. "Hindi ko ibinebenta ang lupa," sabi niya, malinaw at matatag. Nanigas ang ngiti ni Don Emilio. "Pag-isipan mo," tugon nito. "May mga desisyong hindi na naibabalik." Nang umalis ang lalaki, hindi na nanginig si Tomas. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang nakatayo siya sa sarili niyang paa.
Ang unang pagpili ay nagawa na niya. Ang pumili ng lupa kaysa takot, ng pag-iingat kaysa kasakiman. Sa ilalim ng lupa, ang gintong banga ay nanatiling tahimik, ngunit ang pintig nito ay sabay sa tibok ng puso ni Tomas. Hudyat na ang landas ay napili na at ang mga susunod na kabanata ay hindi na iiwas sa liwanag. Dumating ang panahon ng anihan na mas tahimik kaysa sa inaasahan. Walang paputok ng balita, walang lantad na pagdiriwang. Ngunit sa bawat bigkis ng palay na hinahakot ni Tomas, may bigat na higit sa ani ang bumabagsak sa kanyang dibdib, ang bigat ng pananatili. Masagana ang ani, sapat upang mabayaran ang mga utang na matagal nang nakapako sa kanyang pangalan. Hindi man siya yumaman, nabura ang ilang anino ng kahapon. Ngunit kasabay ng pagbuti ng lupa ay ang pagdami ng matang nakamasid. Ang baryo ay nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga usap-usapan ay mas maingat, mas pabulong. May mga magsasakang nawalan ng lupa. Ang ilan ay kusang nagbenta. Ang iba'y napilit sa pamamagitan ng mga kasulatang hindi nila lubos na naunawaan. Sa tuwing makakasalubong ni Tomas ang mga iyon, ramdam niya ang mga titig na may halong paghanga at hinala. May ilan na nagtanong kung paano niya nagawang tumanggi, kung anong lihim ang hawak niya. Hindi siya sumagot. Ang katahimikan ng kanyang sandata. Isang hapon, may dumating sa kubo niya na hindi niya inaasahan. Si Aling Rosa, biyuda at kilala sa baryo bilang tahimik ngunit matalas ang pakiramdam. Hindi ito nagpaikot-ikot ng salita. "Tomas," sabi nito, "may mga tao sa kabilang baryo na nagtatanong tungkol sa iyo. Hindi lupa ang hanap nila, kundi kung bakit ka tumatanggi." Hindi kumibo si Tomas. Inalok niya ng tubig ang matanda at sa sandaling iyon ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang tanong doon, tanging paalala. "Mag-ingat ka," dagdag ni Aling Rosa bago umalis. Hindi lahat ng nakangiti ay may mabuting hangarin. Kinagabihan, dumating ang unos. Hindi malakas ang ulan, ngunit ang hangin ay matalim at walang pasensya. Sa bawat hampas ng hangin sa dingding ng kubo, tila may kamay na kumakatok. Hindi na naghintay si Tomas. Dinala niya ang itak at nagtungo sa bukid. Sa dilim, sa ilalim ng ulap na mababa ang lipad, hinanap niya ang lugar ng banga. Lumuhod siya at inilapat ang palad sa lupa. Ang pintig ay mas malinaw ngayon. Hindi nagmamadali, ngunit mariin. Parang paalala na ang bawat pagpili ay may kapalit. Hindi niya inilabas ang banga. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, hinukay niya ang paligid at naglatag ng mga batong tila karaniwang bahagi ng bukid. Inilipat niya ang ilang tanim upang magmukhang natural ang anyo ng lupa. Pinagpawisan siya, hindi dahil sa pagod, kundi sa pag-unawa. Ang pananatili ay hindi lamang pagtanggi sa alok. Ito'y patuloy na pagharap. Pagbalik niya sa kubo, may bakas ng yabag sa putik. Hindi kanya. Napatigil siya. Sinuri niya ang paligid. Walang tao. Ngunit malinaw ang mga bakas na papalayo, patungo sa daan. Kinabukasan, may dumating na sulat. Walang lagda, walang selyo. Isang papel na may ilang salitang maingat na isinulat. May mga bagay na mas ligtas kung hindi hinahawakan. Tinupi ni Tomas ang papel at itinago. Hindi siya natakot. Ngunit ramdam niyang mas humigpit ang tali sa paligid ng kanyang buhay. Ang mundo ay hindi na lamang baryo at bukid. May mga kamay na umaabot mula sa malayo. Sa mga sumunod na araw, may mga tanim na biglang nalanta sa gilid ng bukid. Hindi lahat, tanging ang mga bahaging malapit sa hangganan. Parang babala. Inalagaan ni Tomas ang lupa, dinagdagan ng pag-iingat. Sa gitna ng pagod, napansin niyang ang bahagi sa ibabaw ng banga ay nananatiling luntian, tahimik na matibay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kubo, tumingala siya sa bituin. Doon niya naunawaan ang presyo ng kanyang pananatili. Hindi ginto ang kapalit, kundi tapang. Hindi kaginhawaan, kundi pagbabantay.
Ang lupang pinili niyang hindi ibenta ay pumili rin sa kanya bilang tagapangalaga, hindi bilang may-ari. Sa ilalim ng lupa, ang gintong banga ay nanatiling tahimik. Ngunit ang pintig nito ay sabay sa hangin at ulan, hudyat na ang susunod na unos ay hindi na magtatago sa anino. At si Tomas, sa kanyang pananatili, ay tumindig, handa, kahit hindi sigurado, sa presyong kailangang bayaran. Dumating ang gabing tila mas mabigat ang dilim kaysa karaniwan. Walang buwan sa langit at ang mga bituin ay natatakpan ng makakapal na ulap. Sa baryo, maagang nagsara ang mga pintuan, ang mga aso ay tahimik, at kahit ang kuliglig ay tila nagbawas ng huni. May kutob ang lupa at may kutob din si Tomas. Hindi siya nagkamali. Bandang hating gabi, may marahang pagkatok sa pintuan ng kanyang kubo. Hindi malakas, hindi rin mapilit, parang ayaw magising ang buong mundo. Tumayo si Tomas at kinuha ang itak. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya at binuksan ang pinto ng bahagya. Sa labas, naroon sina Mang Isko, Aling Rosa at 3 iba pang magsasaka. Ang kanilang mga muka ay seryoso, may bahid ng pagod at pangamba. Walang bumati. Pumasok sila ng tahimik at naupo sa paligid ng maliit na apoy na agad na sinindihan ni Tomas. "Pasensya na sa oras," bulong ni Mang Isko. "Pero kailangan nating mag-usap." Walang nagsalita agad. Ang apoy ang unang nagsalaysay, sa mga aninong sumasayaw sa dingding, sa mga matang umiwas at bumalik. Sa wakas, si Aling Rosa ang nagsalita. "May pagpupulong sa bukid sa may ilog," sabi niya. "Ngayong gabi rin, ang mga tao ni Don Emilio ang nagtitipon." Nanikip ang dibdib ni Tomas. "Para saan?" tanong niya. "Para sa lupa," sagot ni Mang Isko. "At para sa'yo." Tahimik ang lahat. Ang bigat ng mga salitang iyon ay parang batong inilapag sa gitna. Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Naririnig namin ang usap-usapan. Dagdag ng isa pang magsasaka. May hinahanap sila. Isang bagay na sinasabing nagdadala ng kasaganaan. Hindi umimik si Tomas. Hindi rin siya tumanggi. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lihim ay hindi na lamang kanya. Ang lupa ay nagsalita sa iba, sa ani, sa tubig, sa hangin. "Kailangan nating magpasya," sabi ni Aling Rosa. "Kung hahayaan natin silang kunin ang lupa, tapos na ang lahat. Kung lalaban tayo, may kapalit." Tumingin si Tomas sa apoy. Sa liwanag nito, naalala niya ang mga ukit sa banga, ang pintig sa lupa, ang mga binhing kumikislap. Dahan-dahan siyang tumango. "Hindi ako aalis," sabi niya. "At hindi ko ibibigay ang lupa." May buntong hininga ang ilan. May ngiti ang iba. Hindi ito ngiting masaya, kundi ngiting buo ang loob. Lumisan sila bago mag-umaga. Tahimik tulad ng pagdating. Naiwan si Tomas na mag-isa sa kubo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nag-iisa sa laban. Kinabukasan, kumalat ang balita na may mga magsasakang nagbabalak magbantay sa kani-kanilang lupa tuwing gabi. Hindi lantaran ang pagtutol, ngunit malinaw ang diwa. Ang baryo ay nagising na may bagong lakas. Hindi labanang may sandata, kundi pagtindig na may pagkakaisa. Pagsapit ng gabi, nagtungo si Tomas sa bukid. Hindi upang magbantay lamang, kundi upang makinig. Lumuhod siya sa ibabaw ng banga at inilapat ang palad sa lupa. Ang pintig ay naroon pa rin, ngunit ngayon mas mabagal, mas buo. Parang sumasang-ayon. Sa malayo, may ilaw na gumagalaw sa gilid ng bukid, mga sulo, mga anino. May mga yabag, ngunit hindi sila lumapit. Parang sinusukat ang distansya, ang loob ng mga taong nakatayo. Hindi gumalaw si Tomas. Tumayo siya sa gitna ng bukid, hayaan ang hangin na dumaan sa kanyang damit. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya umatras. Sa katahimikan, may lakas na umusbong, hindi mula sa banga,
kundi mula sa mga taong handang magbantay sa isa't isa. Bandang hating gabi, umalis ang mga ilaw. Naiwan ang bukid na payapa, parang walang nangyari. Ngunit alam ni Tomas na iyon ay simula pa lamang. Sa kanyang pag-uwi, napatingin siya sa lupa at napangiti ng bahagya. Ang pagtitipon sa gabi ay hindi nagbunga ng labanan, kundi ng pagkilala. Ang kapangyarihan ng lupa ay mas ligtas kapag pinangangalagaan ng marami. Sa ilalim ng lupa, ang gintong banga ay nanatiling tahimik, ngunit sa katahimikan nito may pagpayag. Ang susunod na hakbang ay papalapit na at ang baryo sa unang pagkakataon ay humihinga ng sabay. Sumapit ang mga araw na tila mas malinaw ang umaga at mas mabigat ang gabi. Ang baryo ay hindi na tahimik gaya ng dati. May mga bantay sa mga pilapil, may mga ilaw na sinisindihan tuwing dilim, at may mga matang natutong magbasa ng kilos sa hangin. Hindi lantaran ang pagtutol, ngunit ang lupa mismo ang naglatag ng hangganan. Sa bukid ni Tomas, may mga pagbabagong hindi maitatanggi. Ang mga tanim sa ibabaw ng banga ay hindi lamang luntian, tila mas buhay. Kapag humahaplos ang hangin, sabay-sabay yumuyuko ang mga dahon, parang may sinusunod na kumpas. Kapag umuulan, ang tubig ay dumaraloy palayo sa mga pilapil na parang may inililihis na landas. Isang umaga, natagpuan ni Tomas ang bakas ng mga paa sa gilid ng bukid. Maraming bakas, magkakaiba ang laki. May mga bakas na huminto, may mga bakas na umurong. Sa gitna ng mga iyon, may isang bahagi ng lupa na tila hindi tinapakan, ang mismong ibabaw ng banga. Parang may bagay na hindi nila kayang lapitan. Pinagmasdan ni Tomas ang mga bakas at saka pinantay ang lupa. Hindi siya nagalit, hindi rin siya natuwa. Ang pakiramdam niya ay pag-unawa na ang lihim ay hindi na lamang nakabaon. Ito'y nagtatakda na. Kinahapunan, dumating si Don Emilio sakay ng karwahe. May dala siyang 2 pang lalaki. Hindi na siya nagalok ng pagbili. Sa halip, tumayo siya sa hangganan ng bukid at tumingin kay Tomas na abala sa pag-aayos ng pilapil. "Hindi ka natitinag," sabi ni Don Emilio. Malamig ang boses. "Hindi ka rin umaalis." Huminto si Tomas at humarap. "Dito ang buhay ko," sagot niya. Ngumiti si Don Emilio, bahagya lamang. "May mga bagay na mas matanda kaysa sa ating lahat," sabi nito. "At may mga bagay na mas delikado kapag piniling manatili." Hindi sumagot si Tomas. Sa halip, inilapat niya ang palad sa lupa. Sa sandaling iyon, may marahang pag-alon sa ibabaw ng bukid. Hindi lindol, kundi isang malumanay na paghinga. Ang mga dahon ay sabay-sabay gumalaw, ang hangin ay humigpit at saka lumuwag. Napatras ang isa sa mga kasama ni Don Emilio. Ang isa pa'y napatingin sa paligid na parang may naramdaman. Si Don Emilio ay hindi umatras, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa panukat tungo sa pag-iingat. "Hindi ito laban," sabi ni Tomas, marahan ngunit malinaw. "Ito'y lupa." Tahimik na umalis ang karwahe. Walang banta, walang salitaan ng pagbabalik. Ngunit ang hangin ay nag-iwan ng marka, isang paghayag na ang lupang ito ay may bantay. Sa mga sumunod na gabi, nagbago ang ritmo ng baryo. May mga magsasakang nagkwento ng kakaibang panaginip. Mga bukid na nagliliwanag, mga binhing umaabot sa bituin, mga kamay na hindi nakikita ngunit gumagabay. Hindi nila binanggit ang banga, ngunit alam nila ang pinagmulan ng ginhawa. Si Tomas ay mas madalas magbantay. Hindi sa gilid ng bukid, kundi sa loob ng sarili. Alam niyang may hangganan ng pagpapakita ng lupa. Kapag labis, magiging hinala. Kapag kulang, magiging kahinaan. Kaya't pinili niya ang pagitan, ang tahimik na pagtindig. Isang gabi, habang umuulan ng banayad, nagbukas ang lupa sa ibabaw ng banga. Hindi sa anyo ng hukay, kundi sa liwanag na sumingaw at saka naglaho.
Walang tunog, walang pagyanig. Isang paalala lamang. Nang umaga, natuklasan ni Tomas na ang mga binhing itinanim niya sa buong bukid ay sabay-sabay tumubo. Hindi mabilis, hindi biglaan, kundi pantay. Walang bahagi ang naiwan, walang bahaging umangat ng labis. Doon niya naunawaan ang huling aral ng lupa sa panahong iyon. Ang kasaganaan ay hindi ipinapakita sa pagwawagi, kundi sa pagkapantay. Sa ilalim ng lupa, ang gintong banga ay nanatiling tahimik. Ngunit sa katahimikan nito, malinaw ang pahayag. Ang lupa ay pumili na. At ang susunod na yugto ay hindi na lamang tungkol sa pagtatanggol, kundi sa pagdadala ng bigat ng desisyong may kasamang pananagutan. Lumipas ang mga linggo na tila mas maayos ang daloy ng buhay sa baryo. Ang mga bantay ay nabawasan, ang mga ilaw sa gabi ay hindi na kasing dami. Ngunit hindi iyon tanda ng pagtatapos, kundi ng paghahanda. Para kay Tomas, malinaw na ang mga pagsubok ay nag-iiba lamang ng anyo. Sa bukid, patuloy ang pagbuti ng ani. Hindi labis, hindi kapansin-pansing kakaiba, ngunit sapat upang makaramdam ang mga tao ng ginhawa. May mga batang muling nakapapasok sa paaralan. May mga tahanang naayos ang bubong. May mga hapag na hindi nakulang. At sa gitna ng mga pagbabagong iyon, may isang tanong na hindi binibigkas. Hanggang kailan? Isang umaga, dumating si Aling Rosa na may dalang balita. May mga dokumentong inihahanda, sabi niya. Hindi lang para sa lupa mo, para sa buong paanan ng bundok. Hindi na nagulat si Tomas. Tumango lamang siya. Anong klaseng dokumento? Mga papeles na magtatakda kung sino ang may karapatan at sino ang mawawala. Sa sandaling iyon, ramdam ni Tomas ang bigat ng pagkapili. Hindi na sapat ang manatili. Hindi na sapat ang magbantay. May mga desisyong kailangang gawin na lalampas sa kanyang bakod. Kinagabihan, nagtungo siya sa bukid at inilabas ang banga sa huling pagkakataon na hindi niya tiyak kung huli nga. Inilapag niya ito sa lupa at binuksan ng takip. Ang liwanag sa loob ay banayad ngunit malinaw. Parang ulap ng sariling hugis. Sa liwanag na iyon, bumuo ang mga binhing kumikislap, hindi bilang kayamanan, kundi bilang paanyaya. Hindi siya humiling. Sa halip, inilapag niya ang palad sa liwanag. May mga larawan na dumaan sa kanyang isip. Ang bukid na hati-hati at ibinenta. Ang bukid na binantayan at pinanatili. Ang bukid na ibinahagi at pinangasiwaan. Sa bawat larawan, may kapalit, ginhawa, takot o pananagutan. Naramdaman niya ang bigat ng huli at iyon ang pinili niya. Isinara niya ang banga at muling ibinaon sa lupa. Hindi na sa lihim na sulok kundi sa gitna ng bukid. Tinabunan niya ito at tinamnan sa ibabaw ng mga halamang karaniwang tumutubo sa bawat bakuran. Walang tanda, walang bantay, isang tiwala sa lupa at sa mga taong kasama niya. Kinabukasan, tinipon ni Tomas ang mga magsasaka. Hindi sa pagtitipong palihim, kundi sa liwanag ng araw. Ibinahagi niya ang kanyang pasya na ang lupa ay hindi ibebenta ng paisa-isa, kundi pamamahalaan ng magkakasama. Na ang ani ay hindi para sa iilan, kundi para sa lahat. Na ang karapatan ay may kasamang tungkulin. May tumutol, may nag-alinlangan, ngunit may mga tumango. Unti-unting nabuo ang pagkakasundo. Hindi perpekto, ngunit sapat upang magsimula. Sa hapon ding iyon, dumating muli ang karwahe ni Don Emilio. Ngunit hindi ito tumigil. Dumaan lamang ito sa hangganan at nagpatuloy. Ang lupa ay tahimik. Ang hangin ay hindi nagbago. Parang may tinanggap at binitawang sabay. Sa gabi, habang nakaupo si Tomas sa harap ng kubo, naramdaman niya ang pagod na may kasamang kapayapaan. Alam niyang ang piniling landas ay hindi madali, ngunit ito ang bigat na handa niyang pasanin. Sa ilalim ng lupa, ang gintong banga ay nanatiling tahimik.
Hindi na ito tumitibok ng mabilis. Ang pintig nito ay pantay, katulad ng hakbang ng mga taong natutong maglakad ng magkakasama. Ang huling kabanata ay papalapit, at kasama nito ang bunga ng pagpapasyang hindi na maibabalik. Dumating ang tag-araw na walang matinding init at ang tag-ulan na walang mapanirang bagyo. Hindi ito himala na ikinuwento sa malalayong lugar, kundi pagbabago na dahan-dahang naramdaman ng baryo. Ang lupa ay patuloy na namunga, ang mga tao ay natutong maghintay at magbahagi, at ang takot na minsang bumalot sa bawat gabi ay unti-unting humupa. Ang bukid ni Tomas ay hindi na tinatawag sa kanyang pangalan lamang. Tinawag na ito bilang bukid ng paanan, lupang inaalagaan ng marami, pinamamahalaan ng sama-samang pasya. May mga araw na nagkakaiba ang opinyon, may mga gabing may pagtatalo, ngunit sa bawat pagtatalo ay may hangaring panatilihin ang lupa, hindi ang angkinin nito. Si Tomas ay nanatiling simple. Maaga pa ring gumigising, tahimik pa ring nag-aararo, at bihirang magsalita sa mga pagtitipon. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi na pag-iwas, kundi paninindigan. Kapag siya ay nagsalita, pinakikinggan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Lumipas ang panahon at ang mga dokumentong inihahanda ay nawalan ng saysay. Ang mga alok ay tumigil. Ang mga karwaheng dumaraan ay hindi na humihinto. Ang lupa ay nanatili sa kamay ng mga nag-aalaga rito. Walang panalo, walang talo, tanging pagpapatuloy. Isang umaga, habang sabay-sabay na nag-aani ang mga magsasaka, napansin ni Tomas ang mga batang naglalaro sa gilid ng bukid. Tumatawa sila, nagtatakbuhan sa pagitan ng mga pilapil, walang takot na baka bukas ay wala na ang lupang kanilang tinatakbuhan. Sa sandaling iyon, napangiti siya. Isang ngiting bihira, ngunit buo. Kinagabihan, mag-isa siyang nagtungo sa gitna ng bukid. Hindi na siya nagdala ng pala. Lumuhod siya at inilapat ang palad sa lupa sa ibabaw ng banga. Wala na ang pintig na minsang malinaw. Wala na ang init na umaangat sa kanyang dibdib. Ang lupa ay tahimik. Tahimik na parang natupad na ang tungkulin. Naupo si Tomas at tumingin sa langit. Hindi siya nakaramdam ng panghihinayang. Ang gintong banga ay hindi na kailangang magpakita. Ang kasaganaan ay hindi na kailangang patunayan. Nasa mga kamay na ng mga tao ang pagpapatuloy. Pagsikat ng araw, may napansin ang mga magsasaka. Ang ani ay pantay sa buong bukid. Walang bahaging higit, walang bahaging kulang. Parang isang huling paalala na ang yaman na pinangangalagaan ay nananatili at ang yaman na inaangkin ay lumilipas. Hindi na muling nakita si Don Emilio sa paanan ng bundok, hindi rin hinanap. Ang baryo ay abala sa sariling gawain, sa pag-aayos ng pilapil, sa pagtatanim ng bagong binhi, sa pagbuo ng mga araw na hindi nakasalalay sa takot. Si Tomas ay tumanda sa lupang minahal niya. Nang dumating ang panahon ng kanyang pamamahinga, ang bukid ay patuloy na namunga. Walang bantay na lihim, walang gintong kinang na kailangang itago, tanging lupa, ulan, araw at mga taong natutong mag-alaga. Sa ilalim ng lupa, ang gintong banga ay nanatiling tahimik magpakailanman, hindi bilang kayamanan, kundi bilang alaala ng sandaling pinili ng isang tao ang pananagutan kaysa sa pag-angkin. At iyon ang ani na hindi nasusukat sa ginto. Wakas. Tahimik magpakailanman, hindi bilang kayamanan, kundi bilang alaala ng sandaling pinili ng isang tao ang pananagutan kaysa sa pag-angkin. At iyon ang ani na hindi nasusukat sa ginto. Wakas.